TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Governor Henry Waminal mitimbaya sa PNP sa pagkasikop sa most wanted person sa Misamis Occidental. Usa ka congratulatory message ang gipasupot ni Governor Henry Waminal sa Campo Crame bunga sa pagkasikop sa kauluhan sa giilang most wanted person provincial level niadtong Disyembre 22 sa miaging tuig. Matud pa sa gobernador atol sa unang kwarter sa Peace and Order Council meeting dili pa lang dugay sa Kapitolyo nga iyang gipasalamatan ang liderato sa PNP pinaagi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. nga maoy hinungdan sa pagkasikop sa most wanted person provincial level nga si Vicente de la Rosa Anotado Jr. nga nailausab sa pangalan nga Bantam. Asoy sa gobernador nga si alias Bantam gawa sa mga krimen nga nahimo mismo sa Ozamis City, nahimo usab kining birador o goons nga gihuptan sa mga politiko sa probinsya, pipila niini sa lungsod sa Clarin o sa Bonifacio. Nalambigit matud pa si alias Bantam sa mga insidente sa harassment batok sa mga dumadapig sa Asenso team sa eleksyon didto sa lungsod sa Bonifacio niadtong 2022. Sa pagkakaroon, si alias Bantam ana-ana sa kusudiya sa kapulisan giandam na ang mga dokumento alang sa pag-atubangong pila ka iham sa kaso sa pagpatay. At the outset, let me congratulate and commend the Philippine National Police. First, headed by the PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. for this following accomplishment for the year 2023. First, for the arrest of the most wanted person here in Misamis Occidental in the person of Mr. Vicente de la Rosa Anotado Jr. aka Bantam. Mr. Bantam is a wanted criminal here. Dunay duha ka warrants of arrest for a series of murder cases issued by Honorable Grace Liboon Yolo, the presiding judge of RTC Branch 15, Ozamis City, of the Honorable Jolimi G. Guangco, Acting Presiding Judge, RTC Branch 23, Mulabit, Zamboanga del Sur. He is one of the goons hired by our political opponent in the previous election. He is one of the top killers of the Navarro criminal gang, former Navarro criminal gang, handled by the former councilor of Clarin. Usasa di siya ka bata-bata sa mayor sa municipality of Bonifacio o na last nakita ni dito nagharas sa atong political leaders last 2022 election dito sa Lumapas. 1TV Patrol. City Health Ozamis padayong nagpasidaan batok sa dengue virus. Padayong nakatala og mga kaso sa dengue fever ang dakbayan sa Ozamis. Matud pa ni City Health Ozamis Medical Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog nga sa bulan sa Enero nining tuiga ang Ozamis mitala og 48 ka kaso og walay patay kun itandi sa miaging tuig sa sama nga bulan nga mitala og 88 og usa ang patay. Apan napasabot pa ni Doktora Maria Florilyn Irog-Irog nga bisan mas ubos ang kaso karong higayuna dili gihapon angay mokumpiyansa ang publiko gumikan kay ang dengue karon wala nay gipiling season o panahon. Gumikan sa dakong kausaban sa panahon karon masinati ang mga pag-ulan bisan sa summer season paagi nga makapahigayon og pagpasanay o pagdaghan ang mga matang salamok nga carrier sa virus nga dengue o mas labaw na kung ting ulan.
Pahinomdom ni Doktora Florilyn Erogirog nga sa mga usamis nun nga padayong magbinantayon pinaagi sa mga naandang talamdan aron dili mo daghan ang dengue mosquitoes, mga paagi aron na dili daling mapaakan ug ang angay himuon kung adunay mga simptomas sa dengue fever. Kabalo namang yun ta nga ang panahon dili naman nato matagna no og kanang ting-ulan na ba or ting-init na kay na tungod aning climate change no. So January, February unta hapit na magting-init na siya pero ang atong panahon ron gaulan-ulan, so murag halos tibuok January padulongay February ulan-ulanon na gyud. Og tungod sa kaning atong panahon dili ang kaning panahon nga ulanon naani siya kanang mga dili lang landslide ang atong mga disaster ang atong ma-experience kundi kasabay ani naagi mga sakit nga sabay ani no. So kita diri dili lang man isa ka sakit lang ang mukwan aning ulan-ulanon. So tanan communicable disease nga pwede mo tapot sa kaning panahon na agyod ang risgo. So isa ani ang ginatawag nato nga dengue. So ang dengue sa una maingon ta ting panahon na pud daghan na pud dengue inganing bulana kay mao ni ang ting-ulan pero karon whole year round ang dengue dili na sa siya di na mapili og kanus-a ang panahon. So bisag ting-init na agyapoy dengue. Pero karong panahon na mas nidaghan siya kay tungod sa ato ang kondisyon sa panahon. So nabalitaan naman siguro nato nga increasing kuno alarming ang cases sa mga dengue. Sa pagkakaron ang current nato nga status diri sa Usami City dunay natala nga 48 ka kaso nga nagkakaso og dengue sa bulan sa January. Enero lang na siya o wala tay patay. Kumpara sa niaging tuig for the whole month of January, doon natay 88 ka kaso. So ninyo nabantayan mas mubo siya karon kumpara atong niaging bulan, niaging tuig nga bulan sa January. Unya karong panahon wala tay, karong bulan na sa January wala tay natala nga patay. One TV Patrol. Pamilya sa Boy Scout nga giingong nalumon sa aluran nangita og hustisya. Anang detalye ni Johnny Tommy. Hustisya ang gisinggit sa pamilya sa usa ka Boy Scout nga giingong nalumon sa suba sa aluran samtang mihimo sa trill niadtong Enero 27. Ang biktima mao ang usa ka grade 9 student sa Usami City National High School nga si Jimer Jan Dropinta Kahita og residente sa Barangay Karangan, Usami City. Niadtong Enero 27 sa hapon, gipahibalo na lang ang pamilya sa kapulisan sa aluran nga adunay dili mayong gidangatan ni Jimer. Gikasubo pag-ayo sa pamilya kung nganong purinarya ang gidangpan sa pasyente og dili ang tambalanan sa Urquieta City. Walay plano nga mopasaka og kaso ang pamilya batok sa gingong trail leader nga usa ka maestro sa Pines National High School basta itug-an lang ang tinuod nga hitabo. Nakita sa pamilya nga adunay pagpasagad sa trail leader og sa organisasyon mismo sa Boy Scout of the Philippines Misamis Occidental Chapter. Gumikan kay sa may 63 ka Boy Scout member, usa ka personalidad ang nagbantay og nangulo sa gihimong Rebel Trail. Gawas nga adunay nakitang paglapas sa jurisdiksyon sa activity nga naabot sa aluran, inay nga sa Urquieta area ra, wala pagayoy koordinasyon sa CDRRMO Urquieta, MDRRMO Aluran o bakha sa kapulisan mismo sa probinsya alang sa piho nga seguridad sa mga bata. Gusto sa pamilya o sa mga kaparentihan sa biktima nga mahatagan kini og aksyon sa mga ahensyang hingtungdan, apil na ang mga opisyal sa probinsya aron dili na mahitabo ang ingon niini nga makasusubong hitabo. Pagkan kay kung pangutanan nila sir kay
Sa ako naman pong info nga nibawaan, wala ni record nga nitabo sa kong anak kanang bitaw sa CDRRM or sa kanang mga city health nila dito. So, but pasabot, wala sila, conduct sila nga activity. Wala sila coordination para sa safety sa mga bata. Isa sa akong concern munang kuwan. Kana pala nga kuwan na clear nga lapses sa ilahang kuwan side. Kana nga kuwan. Then pag-abot pagid sa kana bang pagka-recover sa patayng lawas sa akong anak, naabay na perform nga CPR kanang gikan sa kanang murag expert sir ba ing ana. O then kuan nangayo pa sila kanang emergency assistance sa mga duol nga mga responder dahil gidala ba nila akong anak sa ospital. Then kinsa ang nag-declare nga patay na jud siya. Patay. Kinsa ang mas naikatungod nga mo declare nga patay na akong anak. Saan mo man kung nibawaan sir, wala nila gidala akong anak sa ospital. Mo agi bidyo na mula sa bidyo ng ospital. Kung rescue sa barangay ilang tap mo ingon silang rescue. Mong karga man pag siguro na karga. Sa ito mo request nandiyo na ang murag mga leader nila. Nga tihala man gud sila nga wala jud na nakarga sa rescue. Sa St. Peter lang ako lang gitawagan mo largo, gikarga diretso largo. Wala na dad sa ospital. Kuan sila kanang explain matag sila og letter, explanation atubang mo na mo diri. Pasabtami kay kanang kuan papel pila ra man ay kuan. Gikan sa inyong baba, ipatubang mo na mo. Atubang mo, pasabtami. Ano na unsa hitabo? Daghang kami question ninyo. Isa lang gid ang pangutan, gadaot mo tanan, accepted na mo, gadaot mo, gasakit mo, bahala gud unsa pay gaon sa mo diyan, nangapiang mo, accepted na mo. Pero nganong inyong gipadayon? Nganong inyo tong gipadayon nga event? Kulang man ka mugtawo. Nganong inyo pa magipadayon? Mana ang pangutana na mo? Ngano ba? Dili lang kay sa maestro bitaw among kuan, concern ani. Apil sa kuan ba sa mga council ani ngano man? Council sa BSP. Anong gitolerate pod nila? Dugay naman gud mga lapses good. Pila naman gud ni ka event ani sa una pa ni. Murag mga lapses gitolerate lang nila ba? Sige lang silang kuan ani. Kay successful man ilang event. Na sa Oroquieta nga unta ma-address nga unta makakuha sila og konferensya with those people involved kay daa magyud akong kakulangon labi na nga it turns out nga nagyo kinabuhi nga nakalas nga nagagikan sa pamilya namo diri sa Karangan labi na sa pamilya sa mga Ropenta Kahita. So mura na among gihangyo mga honorable provincial, city ug municipal officer. Sa ngalan sa Barangay Karangan, representing our punong barangay Renandesena, ako si Kagawa Joy Dicina Lagare, nagahangyo nga unta ang panawagan sa akong pamilya nga mahatagan og hustisya through personal nga konferensya, dili lang sa letter nga pagpangayo og dispensa. Maka-explain ang gitawag og BSP Council ug ang mga taong nahinungdan kay daghang mga pangutana nga angayan tubago na dawat na ang panghitabo. Naana ang bata gihaya na apan ang kasakit dili ingon ana sa kasayon. Alang sa 1 TV Patrol, Johnny Tommy reporting it. 1 TV Patrol. Dugang pa hanay sa atong mga balita sa 1 TV Patrol human lang sa mga bulawanong pahinumdom. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol.